Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, baka maging vlogger na nga lang din ako. Tariela, posibleng magretiro sa 2020. Umani ng atensyon online ang pahayag ni PCG Rear Admiral J. Tariela matapos niyang banggitin ang posibilidad na iwan ang kanyang uniforme at maging vlogger na lamang. Sa isang podcast interview, diretsahang sinagot ni Tariela ang tanong tungkol sa kanyang magiging hakbang sakaling magbago ang direksyon ng pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ang tanong. What if merong presidente na manalo na iseset aside ang issue ng West Philippine Sea and who will shut down the entire transparency initiatives that we do right now? Nasaan na ako? I would choose to go to the private sector. Baka maging vlogger na nga lang din ako. Sabi niya, I would choose to hang my uniform. I can never allow myself to be part of an organization who would choose not to tell the Filipino people what's really happening. Gayon pa man, nilinaw niya na mananatili siya kung ipagpapatuloy ng susunod na Pangulo ang paninindigan ng bansa. Kahit sinong presidente, basta tuloy pa rin tayo, I will stay. Para bang very important siya sa next administration. Ano sa tingin nyo? Presidente na si VP Sara, makakatulong ba si Rear Admiral J. Tariela? Kung ako niyong tatanungin, wala. Ito na nga lang, ginawa niya yung disrespeto niya sa Chinese president. Mabuti nga lang at nag-die down na yung issue. Mabuti hindi naapektuhan ang ating mga OFW sa China. Kasi sinakyan pa ng mga matatapang kuno nga senador. Layas! Anong rason? Hindi man lang si Tariela, hindi man lang nag-apologize. Tama daw yung ginawa niya dahil freedom of speech. Anong klaseng freedom of speech na i-disrespeto mo, gawin mong katatawanan ang mukha ng isang world power? So ano ngayon? Nagbago naman ang direksyon ng Pangulo. Gusto naman niyang makipagkaibigan ng China. So ano pang silbi ni Rear Admiral Tariela niya? Para habang ang policy ng Pangulo makipagkaibigan sa China, palagi pa rin niyang batikusin ng China. Bigla siyang tumahimik Wala na siyang pronouncement. Nagmula nung nangyari yung caricature na present niya sa mga estudyante. Wala na medyo tahimik na siya. At saka hindi lang masyadong nababalita. Tingin ko, ni-relieve siya Kasi, yung huling post na nabasa ko, ang spokesperson ng West Philippine Sea ay si Rear Admiral Vincent Roy Trinidad. Dati-dati, ang West Philippine Sea spokesperson ay itong si J. Tariela. Prinomote siya. Twista. Ngayon, sino na ba ang spokesperson sa West Philippine Sea? Hindi na siya. So, anong trabaho niya ngayon? Hindi ko sure. Kaya nabigla ko nung nakita ko yung post. Lumabas lang pangalan ni Rear Admiral Trinidad dahil kinontra niya ang pahayag ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, makipagkaibigan na tayo sa China, makipagtulungan, joint oil and gas exploration. Biglang nagsalita ang
spokesperson ng West Philippine Sea, hindi daw maaasahan. China is not a reliable partner in oil and gas exploration. Ano ba yun? Kung ako ang Pangulo, after my pronouncement, at meron pang isang admiral na nagsasabi ng ganyan, patatawag ko. Explain to me, bakit ganon? Oh, kahit sabihin natin may nangyari no na hindi sila no, so what? I'll give a chance for the Filipino people na mapakinabangan ang resources dyan. Kasi ako talagang tuwan-tuwa ko doon sa pronouncement ng Pangulo na magkakaroon ng pag-uusap para sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. That is the best course of action sa sigalot sa West Philippine Sea. Para naman, hindi na tayo masyadong apektado yung mga ganitong oil crisis na halos lahat na lang ng langis natin manggaling sa Middle East. Meron naman tayong langis. Problema lang ay nandyan ang China na sigalot sa teritoryo. Kung mapag-usapan na magsama, joint venture, 60% sa atin, 40% sa China, at least, mas mabuti na lang yun kaysa yung wala. Kaya, sana naman, wag niyo nang kontrahin ang pronouncement ng Pangulo. Suportahan na lang natin dahil ang makikinabang pag nagkaroon na ng joint oil and gas exploration ay ang buong sambayanan. Lalo na ang next generation, mga apo, mga anak natin na hindi na maapektuhan sa ganitong gera-gera. Analyst, sinasabi ng analyst, the worst is yet to come. Ang presyo ng crudo ngayon sa by the dollars, $109 per barrel. Baka aabot daw ng $200 per barrel. Ibig sabihin, itong presyo ngayon sa amin, 125. Magiging 250 na pagdating ng panahon. Ano ba yan? Talagang nasa delikadong sitwasyon talaga tayo ngayon, and God save the Philippines, sabi nga ni VP Sara. Salamat mga kaibigan at nagsusubaybay kayo sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang itsura sa natagaan na mo og gero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So muna ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni ang gero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon humanagit sa pagatop ang among ginahatag nga yero sa napulihan na gyud ang atop ni Ant. Salamat sa naghatag sa Quagsen kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon unsa to? Magpadayon ni nga tabang wala pa ang inabang dili pagit ko makabalay kay among kwarta kutob ra sa pagkaon. O so naa kay estudyante ante. Naa Unsa na yung mga grade? grade 6 o grade 2.
Ay, so kuan ra gyud ang kuan kulang gyud ang inyong panginadlaw sa inyong estudyante. Salamat kaayo. Salamat kayo, ante.